we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Babaeng rider ng motorsiklo sugatan nang mabangga at magulungan pa ng tricycle sa Tagkawayan, Quezon. Phreatic eruption ay tala ng FIVOC sa Bulkang Taal kaninang umaga. Palibot ng Bulkang Taal na balot ng puting usok ngayong araw, July 12. Mga nakalaylay at sala-salabat na kable ng telco sa ilang lugar sa Batangas City, puspusan ang isinasaayos. Bawas presyo sa mga produktong petrolyo, ipatutupad ng ilang kumpanya sa susunod na linggo. At Calabarzon nangunguna sa medal tally sa Palarong Pambansa 2024 na ginaganap sa Cebu City. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Naitala ng FIVOC ang phreatic eruption sa Bulkang Taal kaninang umaga. Ang palibot ng bulkan na balot ng puting usok ngayong araw. Nakatutok si Hazel Alviar. Naaaninag ang Bulkang Taal sa bahagi ito ng Barangay Halang sa Lipa City kaninang tanghali. Pero kapansin-pansin ang nakapalibot na puting usok sa paligid ng bulkan. Ayon sa FIVOC, nakapagtala ng phreatic eruption kaninang 10:18 hanggang 10:20 ng umaga. 2 minutes lang and umabot ng 600 meters yung plume niya. Hindi naman nasundan yung phreatic eruption niya kanina. Bago nito, naitala rin ang 3 volcanic tremors, mga pagyanig at nagbuga rin ng 11,745 tonelada ng sulfur dioxide kahapon. Ayon sa FIVOC, wala pa rin dapat ipag-alala sa mga aktibidad ng Bulkang Taal pero dapat ay manatiling alerto. Kapag titingnan natin yung number of earthquakes ngayon, mababa halos nasa wala nga tayong earthquake na naitala between July 11 to July 12. Nananatili pa rin sa alert level 1 ang Bulkang Taal at mahigpit pa rin na ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island. Kasama si Buhay Adanti Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Nito lamang mga nakaraang araw na makapagtala ng volcanic smog o VAG sa palibot ng Bulkang Taal. Base na rin sa inilabas na monitoring ng FIVOC, kaya muling nagbabala ang otoridad sa publiko kaugnay sa masamang epekto ng volcanic smog sa kalusugan. Isang toxic gas ang volcanic smog o VAG na binubuo ng sulfur dioxide gas at ibang volcanic gases na humahalo sa atmospheric oxygen, moisture, alikabok at sikat ng araw. Ito ay nagreresulta sa hazy mixture o ang napapansing paglabo ng kapaligiran kapag ito ay laganap sa isang lugar. Ang labis na pagka-expose sa VAG ay posibleng magdulot ng pagkairita sa mata, lalamunan at sa respiratory tract. At para maprotektahan ang sarili mula sa epekto ng volcanic smog, payo ng otoridad na manatili sa loob ng bahay at isara ang mga pintuan at bintana. Gumamit ng N95 face mask o gas mask. Uminom ng maraming tubig upang maibsan ang iritasyon o paninikip ng daluyan ng paghinga at magpatingin agad sa doktor o sa barangay health unit kung kinakailangan. Binabagtas ng ilang sasakyan ang intersection na yan sa barangay Santa Cecilia sa Tagkawayan, Quezon. Magkasunod ang isang tricycle at isang motorsiklo sa isang kalsada, habang may paparating din na tricycle mula sa isa pang kalsada. Inabot niya ng motorsiklo at nagulungan ang kaliwang braso ng sumemplang na babaeng rider. Nagtamo siya ng mga sugat at bali sa katawan. Binigyan siya ng first aid at dinala sa ospital. Nakatakdang magharap sa pulisya ang rider at tricycle driver. Good news mga kapuso, lalo na sa mga motorista dahil matapos ang 4 na sunod-sunod na linggong taas presyo, rollback naman ang inaasang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. 70 hanggang 90 centavos ang aasahang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. 1 peso hanggang 1 peso and 15 centavos naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Ayon sa DOE,
Nakaapekto sa presyohan ng pagtaas ng inflation sa China at mataas na produksyon ng langis sa Amerika. Puspusa nang isinasaayos ang mga nakalaylay at sala sa labat na kable ng kuryente at telco sa ilang lugar sa Batangas City. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, umaga at hapon ang isinasagawang pagsasaayos ng mga tauhan ng Meralco at Telco sa mga nakalaylay na kable sa ilang barangay sa Batangas City. Putol dito, putol doon. Kabi-kabilaan na ang pagtatali at pagsasaayos ng mga nakalaylay na kable ng Telco sa kahabang ito ng Barangay Alangilan sa Batangas City. Bahagi pa rin ito ng road clearing operations ng Batangas City LGU para sa nalalapit na 55th Batangas City Foundation Day at upang mabawasan na ang mga itinuturing na eyesore sa lungsod. Pinipilit natin, target natin na matapos hanggang doon sa may area natin ng poblasyon kasi kung tutuusin sakop siya ng National Highway, inuna natin ang lugar na ito dahil pagpasok mo pa lamang ng lungsod, ito ang una mong mabubungaran. So ito yung effort ng city government para sa ganun maging maayos, maalis natin yung mga eyesore at the same time masigurado natin yung public safety. Hanggang sa susunod na linggo na lang ang ibinigay na schedule ng Batangas City LGU sa mga pamunuan ng Telco at Meralco upang isaayos ang mga nakalaylay na kable. Malaking kaginhawaan naman umano para kay Mang Reynald, isang tricycle driver na naisasaayos na ang mga maituturing niyang perwisyo sa kalsada. Malaking ginawa po gawa ng iwas disgrasya po. Okay na po, maginawa na po. Diretso na po siguro po yan para sa kaayusan po ng sa kalsada po. Tuloy-tuloy naman ang isinasagawang monitoring ng Task Force Disiplina. Inuumpisahan na po natin yung mga nasa ibaba this time, yung namang mga nasa itaas, mga kable. Yan po tuloy-tuloy natin gagawin at hindi lang po dito sa area ng National Highway hanggang sa P. Burgos yung ating gagawin. After po nito, yun pong lahat ng mga lugar na mga may nakalaylay ding kable ay ating pupuntahan ng sa ganun may saayos po natin ang mga kable. Sakali raw may mapansing hindi maayos na pagkakabandal ng mga kable, agad itong ipinauulit ng monitoring team. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Nangunguna ang Calabarzon sa medal tally sa Palarong Pambansa 2024 na ginaganap sa Cebu City. Ang ilang manlalaro naman mula Batangas, record breaker sa 200-meter at 50-meter butterfly swimming event. Narito ang report ni Hazel Alviar. Opisyal nang nagsimula kahapon ang bakbakan ng mga atleta mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa sa ginaganap na Palarong Pambansa 2024 sa Cebu City. Nagpamalas na kaagad ng husay at galing ang mga atleta ng elementary at secondary division mula Calabarzon. Gold medals ang agad nasungkit ng mga manlalaro sa athletics, swimming, chess at arnis. Sa swimming, tinaguri ang new record break holder ang manlalarong si Micaela Jasmine Mode at Albert Jose Amaro II nang basagin nila ang kani-kanilang record sa 200 meters at 50 meters butterfly swimming event. Nanaig naman ang galing ng Batanggenyong si Carlos Miguel Nacario mula Calacas City, Batangas na naka-gold medal sa secondary boys 400 meters category ng athletics. Pasok na rin sa final 6 round ang pambato ng junior dance sports na nagpamalas ng kanilang galing sa pagsayaw. Sa partial and official tally reporting system ng palaro, nangunguna ngayong araw, July 12, ang Calabarzon na may 34 medals mula sa mga manlalaro sa iba't ibang larangan ng sports. 19 dito ang golds, 11 mula sa secondary division habang 8 ang mula sa elementary division, 8 ang silver at 7 ang bronze medals. Nagpapatuloy hanggang ngayon ang kompetisyon sa mga sporting event na magtatapos sa July 16. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Tao. Siyempre pag nag-iinaw, masarap yun. Sopas po. Ay para humainit-init ang umaga. Tahong. Nice. Para malasalasa, maalat-alat. May konting pes, may sasama pa ng sukat, sili. Suabe. Sa malamig yung mga soft drinks. Lumi. Masarap kainin yun ni Malapot. Lumi? Wala na ako. Umisip. Bone marrow. Kasi malamnam. Kape.
Ice coffee lover. Para sa akin, yung masarap higupin ay kape. Kasi tuwing umaga, tuwing akong gigising, gusto ko lagi nahigop ng kape. Sipon! 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 Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa Globalita, nasawi ang 2 turista matapos silang abutan ng rumaragasang baha sa kabundukang bahagi ng bansang Slovakia ayon sa otoridad. Nagdulot ang maulan at masamang panahon ng malawakang pagbaha sa gitnang bahagi ng bansa. Ayon sa alkalde ng Zidyar Village, 16 na turista ang sumilong sa isang shelter na sa kasamaang palad ay niragasan ng baha. 4 sa mga turista ang sugatan, habang patay na ang 2 iba pa nang dumating ang mga rescuer. Kabilang sa mga sugatan ng isang bata na inilikas na gamit ang helicopter. Nadala na rin sila sa pagamutan. Pinaigting ang implementasyon ng no plastic policy sa mga establishmento sa isang barangay sa Batangas City. Tuloy-tuloy ring isinasagawa ang road clearing operations upang mapanatili ang kalinisan sa lugar. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Mamaya ng DILG, dadating po sila, matikitan pa kayo. Araw-araw po yan ay ginagawa natin at pinaalalahanan ng lahat. Bawal ang nakapark sa karsada. Puspusan ang pag-iikot at pagpapaalala ng pamunuan ng Barangay Sorosoro, Ilaya sa Batangas City sa kanilang nasasakupan para sitahin ang mga pumaparada at tumitigil sa mga gilid ng kalsada. Kaugnay ito ng mas pinaigting na barangay road clearing operation sa lugar upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng barangay. Malinis yung kalsada, walang mga nakasagabal para magamit talaga ng publiko. Napakagandang tingnan kung ang ating lugar ay mapapanatili nating malinis. Tulong-tulong naman ang ilang kababaihan, mga benepisyaryo ng 4Ps at ilang kawani ng barangay sa pagwawalis ng mga basura sa kalsada. Ikinatuwa ito ng residenteng si Zaida. Maaliwalas daw kasi sa paningin at iwas aksidente na rin ang isinasagawang road clearing. Maganda sa mga dumadaan na dumadating sa Sorosoro, malinis pala, ganon. Kahit kami nasa bukid, malinis kami. Mas magandang tingnan. Sana magtuloy-tuloy at sa susunod na mga generation sana masundan pa naman. Mahigpit din ang kampanya ng barangay sa isinusulong na city ordinance ng pagbabawal sa paggamit ng mga plastic, lalong-lalo na sa mga tindahan at iba pang establishmento. Mahirap man daw sa una para sa tindero ng isda sa Talipapa na si Ronald dahil nasisira ang mga papel bilang lagayan ng isda, dinodoble na lang daw nila ang lagayan at pinaaalalahanan ang mga suki. Mas okay po ang papel kasi natutunaw siya. Kaso hindi nga po madisiplina yung mga tao. Ayaw sila magdala ng lalagyan. Magdala po sila ng lalagyan. Basta yung hindi sila babagsak yung isda nila para maganda ang para mapanatili nating mabawal talaga yung plastic. Pagtitiyak ng pamunuan ng barangay na patuloy ang isasagawa nilang monitoring at pag-iikot upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa lugar. Meron po kaming pinaplano, lalo at dito sa atin sa Solid North, na kumbaga yung mga hepe ng ating tanod at saka yung sa peace and order ay matrain para yung mga matitigas ang ulo ay talagang matikita na natin. Kumbaga ilang paalala, kung talagang matigas ang ulo ay talagang patitikita na natin. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Iminumungkahi ng DepEd Lipa City na mag-recycle ng mga gamit sa eskwela para menos gastos. Samantala, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pangongolekta ng bayarin o anumang uri ng solicitation. Narito ang report ni Paul Hernandez. May incoming grade 2 at grade 6 student na apo si Shoni. Nakapag-unti-unti na raw siyang mamili ng ilang gamit para sa school opening. Pero tanging requirements lang daw sa eskwelahan ang binili niya. Tapos yung mga iba ho, di bago na. Pag yung talagang kailangan. Datihang uniform pa rin ang gagamitin ng kanyang apo. Hindi naman daw talaga kailangan gumastos ng malaki. Dahil ho, lahat ngayon ng mga bilihin ay mahal. Una-una na yung bigas, yung kuryente,
yung mga tubig, yung pangailangan, yung pang-araw-araw na pagkain. Talagang kailangan po talaga magtipid. Iminumungkahi nga ng Department of Education o DepEd na maging madiskarte ang mga magulang at estudyante. Kung may mga notebook halimbawa na pwede pang pakinabangan, gamitin daw ito. Sa bag at sapatos, kung hindi pa naman pudpod, ito raw ang suotin. May mga modules naman po tayong magagamit ng ating mga bata. Kaya po, kung anong available nilang mga materials, yun lang kung ano pwedeng gamitin. Ang pagbabalik eskwela gawin daw simple, kaya kasama rin dyan ang paalala ng kagawaran sa no collection policy. Anumang anyo ng pagsusulisit ng mga eskwelahan, bawal. In any form, lahat po ng dapat ay walang kukuliktahin sa mga bata, kahit 5. Aarangkadang Oplan Balik Eskwela sa mga public school sa buong bansa mula July 22 hanggang 26. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ngayong malapit na ang pasukan, kanya-kanyang diskarte hindi lang ang mga magulang kundi maging ang mga working student at ilang kabataan para may pantusto sa kanilang gastusin sa pasukan. Ngayong hapon, ibabahagi ng isang kabataan o estudyante na si John Ryzen Barlan kung paano niya pinagkakakitaan ang sa una itinuturing lang niyang isang hobby, ang videography at photography. Magandang hapon, Ryzen, and welcome to the program. Magandang hapon, Sir Ace, at magandang hapon sa ating mga viewers. Ryzen, paano mo ba naisipang pasukin ang mundo ng photography at videography at bakit? Naisipan kong pasukin ang mundo ng photography at videography nung ako'y isang junior high school student. So that time, pumasok ako bilang isang sports writer and isang photojournalist. So from time to time, nahasa ang aking pagiging skill sa photography dahil sa kaliwat ka ng mga events sa school, lagi ako inatasan ng aking advisor mag-take ng photos para mailagay sa aming student publication. Doon ko nakita yung potential ko na maging isang photographer dahil base sa aking mga nagagawang works ay ang laging feedback ng mga kaklase ko ay, "Uy, Ryzen, parang ang ganda naman ng mga shots mo." That time, parang kinukulang pa rin ako sa skills ko. So, ang isa sa major na ginawa ko noon ay nanonood ako ng mga tutorials sa internet about sa mga basic at mga advanced photography. Then after nun, nung senior high na ako, mas madalas na kailangan ko mag-photo. Then naisipan ko nun na what if gumawa naman ako ng mga creative shots. Sometimes, kinakausap ko yung mga tropa ko, sabihin ko sa kanila, "Tol, pwede ka bang maging model ko para lang ma-practice ko yung mga nasa sa isip na mga shots sa sa creative photography." Ryzen, paano mo na pagsasabay ang pag-aaral at pagraraket bilang isang freelance photographer at videographer? So bilang isang mag-aaral ng multimedia arts, napagsasabay ko ito sa pamamagitan ng pagsiset ko ng priorities. Most of the time, yung mga kabataan ngayon, mas parang pinaprioritize nila yung maglaro ng mga online games o kaya gumala sa labas, mag-inom, ganon. So ang main focus ko lagi yung pagpa-prioritize ko sa pag-aaral at sa pagtatrabaho kasi yun ang mahalaga para sa akin. Ryzen, saan mo ba nilalaan naman itong iyong kinikita bilang isang freelance photographer o videographer? May bahagi ba ditong ginagamit mo sa iyong pag-aaral, pang tuition, o meron ka na rin bang mga naipundar sa ngayon dahil dito? Nilalaan ko mostly ang aking mga naiipon o kaya nakikita sa pagiging photographer, videographer sa aking pag-aaral. Kasi minsan may mga times na kailangan ng mga budget kapag nag-shoot kami. Doon ko nilalaan dahil minsan nahihiya na akong humingi ng pera sa mga magulang ko. Nakapagpundar na rin ako ng isang sasakyan na ginagamit sa aking mga events. Kung maaari, nasa magkano ba yung range nung kinikita mo bilang isang freelance photographer para malaman din ang ating mga tagapanood? Monthly, nasa range siya ng 5 digits. At malaking tulong sa'yo bilang isang estudyante nga. Imagine, lalo na sabi mo rin kanina, malaki ang nagagastos sa inyong kurso at malaking help yung iyong ginagawang ito bilang isang freelance photographer para masustain yung pangangailangan din bilang isang estudyante. Ano-ano naman yung mga challenges o ano-ano yung mga hamon o mga pagsubok na naranasan mo bilang isang freelance photographer? Ang pinaka-challenge ko nung una ay yung kung paano mag-commute. Kasi madalas, yung mga events, lalo na sa probinsya, as in, nasa bukid, nasa may paanan ng bundok, yung minsan may mga events na ganon.
So, kapag sobrang gabi na ng event, nahihirapan ako kung paano ako uuwi. Iniisip ko muna yun kung paano ako uuwi. Ang isa rin sa problema na kinaharap namin, lalo-lalo na ng mga photographers and videographers, is yung mostly hindi nabibigyan ng halaga yung kung ano yung binibigay namin serbisyo sa aming mga kliyente. Panghuli na Ryzen, anong iyong maipapayo sa mga kapwa mo kabataan o estudyante na nangangarap din na maging katulad ng iyong ginagawa ngayon bilang isang freelance photographer at videographer? Ang mapapayo ko lamang sa mga tulad kong student artist na nangangarap ang kumita ng pera ay ang mahalin ang passion nila. Pagka minahal mo yung passion mo sa isang bagay, malaking chance na magbubunga ito ng maganda. Maraming salamat, John Ryzen Barlan, sa napaka-inspiring na story at sana'y may natutunan at napulot na aral ang ating mga manonood, lalo tigit ang mga kabataan at mga estudyante. Mga kapuso, sa linggo, July 14, makakaranas ng malawakang kawalan ng supply ng kuryente sa buong Tanawan City, Malvar, Talisay at Laurel, Batangas. Ganun din sa ilang barangay sa Lipa City at Balete, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng koreksyon ng mga critical hotspot, kalinsabay ang iba pang pagawain. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, huwag pa rin kakalimutan ang pagdadala ng payong dahil posible ang pag-ulan lalo na sa hapon o gabi. Patuloy pa rin nakakaapekto ang southwest monsoon o hanging habagat, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posibleng magpaulan yan sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend. Samantala, base sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng Calabarzon at Mimaropa Region ang makakaranas ng malalakas na pag-ulan. Pinag-iingat ng lahat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. May pag-ulan din sa iba pang bahagi ng bansa. Inilunsad ng Batangas Police Provincial Office ang bike at motor patrol. Ang mga bisikleta at motorsiklo gagamitin para sa mabilis na pagresponde sa mga masisikip na lugar sa lungsod ayon sa PNP. Alamin yan sa report ni Denise Abante. 72 bisikleta at 76 na motorsiklo ang sabay-sabay ininspeksyon sa Batangas Police Provincial Office kaninang umaga. Ipinamahagi ang mga ito sa 34 na munisipalidad at syudad sa Batangas. Layon ng bike at motor patrol ng pulisya na makaresponde agad lalo na sa mga masisikip na lugar. Marami ng traffic congestion dito sa atin sa area. At least pag motor o bisikleta, madali silang makaresponde. At least yung iskinita na they can filter through traffic. Ikinatuwa ito ng residenteng si Rolly na nakatira sa paloob na bahagi ng Barangay Balete, Batangas City. Marorondahan na rin umano ng pulisya ang kanilang lugar. Okay po yun para sa akin kasi mas matututukan nila yung mga nasa liblib na lugar para alam nila kung may gagawin doon or something. Mas safe naman po yun kasi alam nating may malapit na ganun. Para kay Police Lieutenant Share ng Batangas Component City Police Station, malaking bagay ang muling paglunsad ng bike patrol. Sa 105 barangay sa Batangas City, posibleng hindi kakayanin na maikutan lahat gamit ang mobil ng pulis. Mas importante po sa amin yung police visibility na lahat ng streets po ay mapasok po natin. Hindi lamang po kaya ng ating mga motor, ng mga vehicle at ng mga may motorcycles. Ang habol namin ay to deter crimes. Yan, lahat yung visibility namin at ay makita ng publiko na kami ay nasa tabi nila anytime and 7:24 ng week natin. Bukod sa karagdagang patrolling, malaking bagay din umano para sa physical fitness ng mga kapulisan. Napaka-eco-friendly po nung bike patrol po natin, so hindi na po kailangan magsunog ng gasolina. So at the same time ay yung physical attributes po ng ating mga pulis, ma-enhance po natin. Mas mailalapit din daw lalo ang loob ng kapulisan sa mga tao upang maiwasan ang krimen at mabawasan ang takot ng mga residente sa kanilang pulis. Napaka-importante po ng community rapport po sa ating community. So through bicycle patrol po, mas approachable po yung ating mga kapulisan, mas nalalapitan sila, mas nakakalapit po sila sa taong bayan po natin. Magkakaroon din ng regular monitoring at physical fitness test para sa mga police patrol bikers at motorists upang matiyak din ang kalusugan ng mga pulis bago sumabak sa pagpapatrolya. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Sa mga kapuso natin sa Dasmariñas City, Cavite, get ready for the big hugs at sumugod na sa SM City Dasmariñas sa linggo po yan, July 14 alas 2 ng hapon. Sama-sama nating saksihan ang Big Bear Energy Launch kasama ang Sparkle host na si Migs Almendra. See you there mga kapuso! Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head, Building Maintenance and Project Management at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Magsisimula na sa September 7 ang NCAA Season 100 kung saan host ang Lyceum of the Philippines University. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Mas kaabang-abang, mas kapanapanabik at mas puno ng energy ang aasahan daw na Season 100 ng National Collegiate Athletic Association o NCAA na magsisimula na ngayong 7 ng Setyembre. Ngayong araw, isinagawa ang turnover ceremony ng NCAA season host mula Jose Rizal University sa Lyceum of the Philippines University. Dinaluhan yan ng mga pinuno ng member schools at ni GMA Integrated new Senior Vice President at Head ng GMA Regional TV at Synergy na si Oliver Victor B. Amoroso. Season 100 ay to make it the most exciting season. Ang LPO ay ang pinakabata na school member ng NCAA. Kaya kami we'll be looking up to our kuyas, the older members of the NCAA. Lalo rin daw bubuksan ang kamalayan ng mga estudyante at publiko tungkol sa NCAA para lalong tangkilikin. Dahil ipinagdiriwang din ang ika-100 taon o centennial anniversary ng NCAA, mas espesyal pa raw ang gaganaping palaro ngayong taon kung saan iha-highlight ang mayamang tradisyon ng NCAA. Pipili rin ng 100 pinakamagagaling na atleta of all time o NCAA 100 Legends na mapapabilang sa NCAA Hall of Fame. Maglulunsad din ng coffee table book at sa kauna-unahang pagkakataon, magdaraos din daw ng torch run ang mga member school. It is important that schools support the NCAA because schools are featured not only in terms of the extracurricular activities but how we can actually promote the development and nurturing of character as well as lifetime skills or lifelong skills that can be used by the youth when they become professionals. Pinag-aaralan din ang pagdaragdag ng bagong sports event sa kasalukuyang 16. Samantala, pinarangalan din ang best performing school sa Season 99. Ang San Beda University na may 7 championship para sa senior division at ang University of Perpetual Health System Dalta na may 4 na championship para sa junior division. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.